Kumusta at maligayang pagbabalik sa Revealing Revelation. Sa huling turo, napag-usapan natin ang tungkol kay Zacarias at sa aklat ni Zacarias at kung paano inihayag ng 14 na kabanata sa loob ng mga kabanata ang isang makahulang paghahayag ng 14 na taon ng katapusan ng mga araw. Ito ay talagang makapropesiya kapag nakita mo ang mga salita, ang mga talata, at ang impormasyon at detalyeng nakasaad sa mga ito na naghahayag ng mga pangyayaring nagaganap sa loob ng mga taong iyon kumpara sa mga kabanata bilang mga taon ng katapusan ng mga araw. Talagang hindi ka panipaniwala. Ngayon, tatalakayin natin ang Ebanghelyo ni Juan at kahit na ang Juan ay may 21 kabanata, maaari mong maisip, paano naman magiging makabuluhan iyon sa loob ng 14 na taon? Ito ay dahil ito ay isang propetikong larawan tulad ng kwento ni Jacob. 7 taon na nagtrabaho si Jacob para kay Leah, umaasang makukuha niya si Raquel. Tama ba? Pero nagtrabaho siya ng 7 taon at sinabi niyang madali lang ang mga iyon at mabilis lang ang mga iyon lumipas na parang mga araw. And ipagkatapos ay nakuha niya ang kanyang nobya, umaasang si Rachel, ngunit nakuha niya si Leah. At saka ano ang ginawa niya? Naglingkod pa siya ng 7 taon para at sa wakas ay tunay na matanggap si Raquel. At pagkatapos ay naglingkod pa siya ng 6 na taon para sa mga baka at pagkatapos ay nakipagtipan siya sa kanyang biyenan. Kita mo, ganun din ang propetikong tipolohiya ng larawan. Kaya ang tinitingnan natin sa Ebanghelyo ni Juan ay mula Kabanata 8 hanggang Kabanata 21 at makikita mo kung paano nakalinya ang mga bagay-bagay at magbibigay tayo ng ilang punto mula sa aklat ni Zacarias. Kaya simulan na natin. Tandaan, sa 2 Korinto Kabanata 12, mayroon tayong pre, mid at post na ibinigay sa atin kay Juan, pasensya na, sa pagsasalita ni Pablo tungkol sa kanyang sarili sa isang tipolohiya sa loob ng mahigit 14 na taon. Ang una ay kay Kristo ng mahigit 14 na taon, tulad ng isang pag-agaw na patungo sa ikatlong langit. Ang pangalawa ay ang rapture. Ang lubhang karamihan ay inagaw pataas sa kalagitnaan ng tribo na patungo sa paraiso. At sa wakas, sinabi niya, narito, ito ang ikatlong pagkakataon na handa akong pumunta sa inyo. Kaya sa ikatlong pagkakataon ay darating na siya. Kaya isang pagkuha at pagkatapos ay ang Panginoon ay bumababa sa bundok ng mga olibo. Gugustuhin mong tandaan ito dahil makikita mo itong nakasaad sa Ebanghelyo ni Juan. Ngayon, nasaan na ang pre-trib? Kung napapansin nyo, sa Lucas lang may pre-trib dahil doon lang ito makikita. Sa versikulo 36, mangagpuyat at manalangin lagi upang maituring na karapat-dapat na makatakas sa lahat ng mangyayari at makatayo sa harap ng anak ng tao. Pakinggan ang huling 2 talata na kay Lucas lang makikita. At sa araw ay nagtuturo siya sa templo, at sa gabi ay lumalabas siya at nananatili sa bundok na tinatawag na bundok ng mga olibo. At ang buong bayan ay maagang pumupunta sa kaniya sa templo upang makinig sa kaniya. Ngayon, panoorin kung ano ang mangyayari. Tingnan natin ang Juan Shadyoko bilang propetikong larawan ng simula ng 40 na taon bago ang kapighatian at ang 40 araw ng anak ng tao pagkatapos ng kasalan. Juan 8, basahin natin, pumunta si Jesus sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahan, bumalik siya sa templo. Lumapit ang lahat ng tao at naupo siya at tinuruan sila. Pareho ang mga salita mo sa diskurso ni Lucas. Tinapos nito ang diskurso ni Lucas. Aba, tingnan mo ang susunod na mangyayari. Isang babaeng nahuling nangangalunya, dinala siya sa harap ni Jesus at gusto nilang lahat siyang akusahan. Bueno, kung hahanapin mo ang Strong's Concordance para sa salitang pangangalunya, makikita mong ito ay isang tipolohiya ng isang salita na nangangahulugang hentil. At makikita mo rin ito sa aklat ni Ruth, nang sabihin ni Ruth, bakit mo ako pinagpala ng ganito? Isa akong dayuhan. Ang salitang estranghero ay nangangahulugang mangangalunya o mapangalunya. Dahil ba sa si Ruth ay isang mangangalunya o isang mangangalunya? Hindi, iyon ay dahil siya ay isang hentil. At ang nakikita mo rito ay lahat ay nagsimulang maglakad palayo nang sabihin ni Jesus, tanging ang walang kasalanan ang makakabato sa kanya. Naglakad silang lahat palayo at huwag kalimutan si Jesus ay nakayuko sa lupa, nagsusulat sa lupa at ang lahat ay nagsialisan at ang Panginoon na lamang ang nakatayo ngayon kasama ang babaeng hentil na ito, parang isang babaeng ikakasal na nakaluhod. Parang isang lalaking ikakasal na nakaluhod na nag-aalay ng kasal at kasama ang kanyang lalaking ikakasal o kasama ang kanyang babaeng ikakasal. Talagang hindi ka panipaniwala kapag nakita mo ang makahulang pananaw na ito na nakapaloob sa mga paghahayag na ito.
Ngayon, tingnan ang nangyayari sa bersikulo 12. Muling nagsalita si Jesus sa kanila na sinasabi, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay." Ngayon, saan man mo ito makita, ito ay tungkol sa anak ng tao kapag siya ay dumating sa katapusan ng mga araw sa loob ng 40 araw bilang ang nakasakay sa puting kabayo gaya ng ating ibinahagi. Makikita mo ito sa Genesis 1:3 na siyang propetikong larawan ng ang simula ng unang araw, na isang larawan ng unang araw bilang mga taon ng mga selyo. 7 araw, 7,000 taon, 7 at 7. Katapusan ng mga araw, 7 taon at 7 taon, 7 at 7. Larawan ito ng simula ng 14 na taon pagkatapos ng 7 araw na kasalang ito. Ngayon, panoorin kung ano ang mangyayari. Puntahan natin ang Juan Kabanata 10. Kaya nakita natin ang Juan Kabanata 8. Mayroon kang koneksyon na ito bago ang kabihasnan. At ngayon ay pupunta tayo sa Juan Kabanata 10 na siyang magiging takdang panahon kung kailan lilitaw ang halimaw sa makahulang paraan sa mga huling araw. Sa Juan Kabanata 10, nagbabala si Jesus tungkol sa isang magnanakaw na papasok. Kung siya'y dumaan sa ibang daan, ngunit sa pinto lamang siya'y isang tulisan at magnanakaw, ang tunay na pastol ay papasok sa pinto patungo sa mga tupa. Anong nasa V10? Ang magnanakaw ay pumarito para magnakaw, pumatay at pumuksa. Sa V12, nakita niyang dating ng lobo, iniwan ang mga tupa at tumakas. Hinuli sila ng lobo at pinangalat. Propetikong larawan ito ng halimaw sa kaniyang kapangyarihan sa loob ng 42 buwan. Ito ang diskurso ni Marcos sa Apokalipsis Kabanata 13. Apokalipsis 13, dito magkakaroon ng kapangyarihan ang halimaw sa loob ng 42 buwan at ito ang diskurso ni Marcos. Talata 14 ng Marcos 13, kung kailan mangyayari ang kasuklam-suklam na paninira na siyang tanda ng halimaw. Ito ang kasuklam-suklam na paninira ni Marcos sa kalagitnaan ng unang 7 taon na siyang Juan Kabanata 10 kung kailan ang halimaw na siyang lobo ay hahabulin at pangangalatin ang mga tupa. Hindi ka pani-paniwala. Ngayon, paano rin kung ano ang susunod na mangyayari? Ngayon, pupunta tayo sa Juan 14. Nakakatuwa ang isang ito, kaya abangan ang mangyayari. Nasa Juan 10 tayo noon. Narito na ang halimaw. Ano ang mayroon ng halimaw? 4.5, 42 buwan na mga 3.5 taon. Kaya pagdating ng Kabanata 10 sa 2 taon, aabot ka na sa katapusan ng 6 na taon. Ano ang mangyayari? Ang pagbabalik ng Panginoon kasama ang makalangit na bundok Siyon. Panoorin kung ano ang mangyayari ngayon sa Kabanata 14 na katumbas ng 7 taon ng mga tatak. Nakakatuwa ito. Sa Juan 14:2-3 sabi niya, "Sa bahay ng Ama ay maraming tahanan. Paroroon ako para ipaghanda kayo. Pagkatapos babalik ako para isama kayo, para kung nasan ako ay nandoon din kayo." Nakita mo? Umalis siya para maghanda ng lugar para sa kanila. Para sa rapture ng dakilang karamihan sa kalagitnaan ng tribo, at kapag siya'y muling dumating, tatanggapin niya sila sa kanyang sarili. Aba, napapansin mo ba na may dala siyang kung ano? Hindi siya bababa rito ng ilang talampakan sa bundok ng mga olibo. Siya'y darating na may dalang isang bagay upang tanggapin sila sa kaniyang sarili. Ang pagtanggap na ito ng bagay na kanyang dadalhin ay ang mababasa mo sa Daniel, Kabanata 2. Mayroon kang ang larawan ng halimaw sa katapusan ng mga araw. Hanggang ano? Hanggang sa isang batong tinibag ng hindi gawa ng mga kamay ang tumama sa imahen at ito'y mabasag. At sa bersikulo 35, patungo sa katapusan, sinasabi, "At ang batong tumama sa larawan ay naging isang malaking bundok at pinuno ang buong lupa." Alam mo ba kung ano ito? May isang bagay na napag-usapan natin sa huling pagtuturo na gagawin ko rin sa susunod na pagtuturo. Makikita mo rin ito sa ikalawang Esdras Kabanata 13 sa pagitan ng 29 at mga 40. Nakikita mo rito mismo ang eksaktong parehong larawang ito. Sa talata 35, "Ngunit siya ay tatayo sa tuktok ng bundok Siyon, at ang Siyon ay maipapakita sa lahat ng tao, inihanda at itinayo, tulad ng nakita ninyo ang isang bundok na inukit ng hindi ginagamit ng mga kamay." Ito ang Panginoon na darating sa pagtatapos ng 6 na taon ng mga tatak, at sa 7 taon, sa malaking karamihan ng kalagitnaan ng tribo, tatanggapin niya sila sa kanyang sarili, upang kung saan siya naroroon, naroon din sila. Hindi ba't hindi ka pani-paniwala iyon? Nakaka-wild talaga kapag nakita mo.
Kita mo, dahil ang Panginoon iyon, nakikita mo siya rito sa pagtatapos ng ika-6 na taon ng mga tatak, okay? Makikita mo siya sa dulo ng ika-6 na tatak na isang larawan ng katapusan ng ika-6 na taon ng mga tatak at lahat ay nababalisa sa kanilang nakikitang paparating. Iyon ay dahil ang batong inukit ng hindi gawa ng kamay ang naging isang malaking bundok. At syempre, makikita mo sa Apokalipsis 7 ang iyong malaking karamihan sa kalagitnaan ng tribo at saan sila pupunta. Nahulaan mo? Pupunta sila sa paraiso. Sila ang pangalawa sa mga inagaw na napunta sa paraiso. Ang una ay ang pagpunta sa kaharian ng Diyos sa ikatlong bahagi ng langit. Ang mga miyembro ng kalagitnaan ng tribo ay pupunta sa paraiso na bahagi ng kaharian ng Diyos. Isang pagkuha at pagkuha sa harap ng Panginoon ang babalik sa huli, ang mga paa ay pababa sa bundok ng mga olibo. Aba, panoorin mo ito. Sa Apokalipsis 14, naiisip mo ba kung bakit ang kordero, kung bakit ang Panginoon ay nasa bundok ng Sion kasama ang 144,000? Natanong mo na ba sa sarili mo, yan minsan? Kasama ng kordero sa bundok Sion ang 144,000 na lalabas sa panahon ng mga paghatol ng trumpeta. Kita mo, pagbalik niya, dala ang paraiso, ang inihanda niyang lugar. Versikulo, Kabanata 15, tingnan mo kung sino ito. Ang Kabanata 15 ay larawan ng simula ng mga paghuhukom ng trumpeta sa ika-8 taon ng kapighatian, gaya ng Zacarias 8 mula sa huling turo. Sabi rito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang Ama ang magsasaka. Bawat sanga sa akin, ang 144,000 na naglilingkod sa kanya, na hindi namumunga ay inaalis niya. At bawat sangang namumunga ay pinuputol niya para lalong lumago. Nakakapukaw ng interes, di ba? Mabilis nating balikan ang mga detalye nito. Marami tayong oras ng malalimang pagtuturo para maintindihan ang lahat ng ito. Bueno, tingnan natin kung ano ang mangyayari kapag dumako tayo sa Zacarias Kabanata 8, naroon ang Panginoon. Sa ikalawang talata, gaya sa Juan 10:15, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, naninibugho ako sa Sion ng may malaking puot. Pakinggan, babalik ako sa Sion at tatahan sa Jerusalem. Tatawagin itong lungsod ng katotohanan at ang bundok ng Panginoon ay banal na bundok. Yan ang mababasa sa Apokalipsis 14 at sa pagdating ng Panginoon ngayon. Okay? Sa 1:14 hanggang 15, dumating siya sa bundok ng Sion. Tinipon niya ang mga tribo kasama ang 144,000. Sa 1:17, nagpapasalamat at idinadalangin ng Panginoon ang mga ibinigay sa kanya, ang 144,000. At pagkatapos ay sinabi niya, at wala akong nawala. Juan 17, talata 12, wala akong nawala kundi ang anak ng kapahamakan. Sino ang nasa kaharian noong narito si Kristo? Sino ang kumakatawan sa anak ng kapahamakan? Siyempre, si Judas yon. Ngunit sa Juan 17, wala pa tayo sa kalagitnaan ng pagtunog ng mga trumpeta kung saan babalik ang halimaw pagkatapos malipol pagkatapos ng 42 buwan. Kailangan niyang umahon mula sa hukay, tama ba? Bueno, hindi iyon mangyayari hanggang sa katumbas ng Juan Kabanata 18 na siyang Zacarias Kabanata 11 o sa ika-11 taon ng kapighatian sa kalagitnaan ng mga trumpeta. Pagkalipas ng halos 10 taon at kalahati sa kapighatian, pinutol ang Mesyas at nabuksan ang hukay. Tingnan mo nga ang pagkakasulat sa John 17, ha? Sabi niya, ang tinutukoy niya ay ang anak ng kapahamakan lang ang nawala sa akin, pero kailan siya darating? Nagpakita siya sa Juan 18 kabanata upang ipagkanulo si Jesus. Kita mo, si Jesus ay nasa hardin. Dala niya ang paraiso kaya may hardin sa propetikong larawan. Nagtaksil na si Judas sa gitna ng mga trumpeta, Juan 18. Si Judas, ang anak ng kapahamakan, ay nagtaksil na ngayon sa kanya at sa makahulang katapusan ng mga araw, ang larawang iyon ay ang panahon ng anak ng kapahamakan na ahon mula sa hukay kasabay ng pagtunog ng mga trumpeta. Iyan ang mula sa Apokalipsis 17. Makikita natin sa Daniel Kabanata 9 na ang Mesyas ay puputulin pagkatapos ng 7 linggo o 7 taon ng mga tatak. Sumunod ay mga 3.5 taon at pagkatapos ay makikita mo ang Mesyas na pinutol sa Daniel 9:26. At gaya ng nabanggit ko lang sa Apokalipsis 17, ang hayop na naging ay wala na, maging ang 8 ang katapusan ng 7 at ang siyang patungo sa kapahamakan. Ito ang parehong halimaw mula sa kalagitnaan ng mga trumpeta.
Ngayon panoorin kung ano ang mangyayari. Dumako tayo sa Zacarias 14 kung saan natin tinapos ang huling turo at nakita natin na sa simula ng Zacarias 14, ibinalik ng Panginoon ang kanyang mga paa pababa sa bundok ng mga olibo. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag binasa natin ang Juan Kabanata 21? Naaalala niyo ba ang sinabi ni Jesus, sa ikatlong pagkakataon ay darating ako? Sinasabi sa Juan 21:14, ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa kaniyang mga alagad. Ito ang ikatlong beses na siya'y naparito at ayon sa Zacarias 12, sa ikatlong pagkakataon ay handa na akong pumarian sa inyo.